2 buwan na ang lumipas mula nang yumanig sa social media ang video ng nasusunog na motorsiklo. Ang maliit na bayan ng Santa Monica sa Laguna, kung saan nakatira si Althea, ay hindi na tulad ng dati. Sa bawat karenderya at tindahan sa kanto, ang kwento niya pa rin ang laman ng usapan. Mayroong humahanga, mayroon ding nanunuya. Para sa marami, si Althea ay isang simbolo ng katapangan. Ngunit para sa ilan, isa siyang pasaway na nagdulot ng kahihiyan sa institusyon. Nang umagang iyon, naglakad si Althea patungo sa kanyang paaralan. Suot niya ang karaniwang puting blusa at asul na palda, ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos sa isang ponytail. Ngunit ngayon, bawat hakbang niya ay tila mas mabigat. Ilang mga kaklase ang tumingin sa kanya nang may paghanga, habang ang iba naman ay nagbubulungan sa kanyang likuran. Uy, si Althea yan, yung nag-viral, di ba? Pero sabi nila, dahil daw sa kanya, laging iniinspeksyon ang mga pulis dito sa bayan. Dagdag perwisyo raw. Kawawa naman ang tatay niya. Siguradong marami na siyang kaaway ngayon. Nagkunwari si Althea na walang naririnig, ngunit tila maliliit na tinik ang bawat salita na tumutusok sa kanyang puso. Pumasok siya sa silid-aralan, umupo sa kanyang silya sa pinakaharap at binuklat ang aklat. Ngunit ang kanyang konsentrasyon ay hindi buo, lumilipad sa mga alaalang hindi niya maiwasan. Ang kanyang guro sa araling panlipunan, si Ginang Santos, ay pinagmamasdan siya mula sa harapan. Matapos ang klase, marahan niya itong tinawag. Althea, sandali, anak. Lumapit si Althea. Tinitigan ni Ginang Santos ang mukha ng kanyang estudyante ng mailambing. Matatag ka pa ba? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Kailangan pong maging matatag, ma'am. Huminga ng malalim si Ginang Santos. Alam mo ba, noong kasing edad mo ako, nagalit din ako nang makita ang kawalang katarungan. Pero nanahimik lang ako. Ngayon, nakikita kita. At nalaman kong mali ang manahimik. Yumuko si Althea, nagbabadyang tumulo ang kanyang mga luha. Minsan po, gusto ko na ring manahimik. Pero sa tuwing naaalala ko ang motorsiklong iyon na sinusunog sa harapan ko, hindi ko po kayang magpanggap na kinalimutan ko na. Tinapik ni Ginang Santos ang kanyang balikat. Huwag kang matakot na maging tama. Ang mundo ay talagang malupit para sa mga taong tapat. Ngunit ang mga taong tapat ay laging nag-iiwan ng bakas. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Althea ng isang liham imbitasyon mula sa Commission on Human Rights, CIS, Calabarzon Regional Office. Nais nilang gawin siyang tagapagsalita sa isang kaganapan na pinamagatang I-Boses ng Kabataan para sa Katarungan. Nagulat si Mang Lito, ang kanyang ama, nang mabasa ang sulat. Tagapagsalita. Ikaw. Ngumiti si Althea nang may pag-aalinlangan. Hindi pa po ako nagsalita sa harap ng maraming tao, tay. Pero kung makakatulong po ito para mamulat ang iba, gusto ko pong subukan. Dumating ang araw na iyon. Ang bulwagan ng CAK ay puno ng mga estudyante, mamamahayag at mga miyembro ng komunidad. Sa harap, isang malaking banner ang nakasabit na may nakasulat, Denve Justicia Zifi, hindi kailanman mapapatay. Tumayo si Althea sa podyum, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ang mga ilaw ng kamera ay nakatutok sa kanya mula sa iba't ibang direksyon. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Ang pangalan ko po ay Althea Reyes. Hindi po ako aktivista, hindi rin po ako politiko. Isa lang po akong ordinaryong mag-aaral na minsang nawalan ng motorsiklo dahil tumanggi akong magbigay ng lagay sa pulis. Noong araw na iyon, natakot po ako. Pero mas natakot po ako kung mananahimik lang ako. Dahil ang pananahimik ay nangangahulugang sumasang-ayon ako na ang mga maliliit na tao ay walang karapatan. Nais ko pong maging isang lugar ang bansang ito, kung saan ang mga tao ay maaaring maging tapat ng hindi napaparusahan, kung saan maaaring tumanggi sa kotong ng hindi nawawalan ng lahat. Kung ang katapangan ng isang teenager ay kayang baguhin kahit katiting lang mula sa isang bulok na sistema, ibig sabihin, hindi na sayang ang pakikipaglaban. Dumagundong ang palakpakan. Ang ilan ay tumayo, ang iba naman ay napaluha. Mula sa araw na iyon, nagsimulang makilala ang pangalan ni Althea sa buong bansa. Maraming pahayagan ang nagsulat tungkol sa kanya.
Ilang institusyong pang-edukasyon ang nag-imbita sa kanya bilang isang simbolo ng kabataang laban sa katiwalian. Ngunit hindi lahat ng dumating ay may tapat na hangarin. Isang hapon, isang lalaking nakasuot ng plansadong polo ang dumating sa kanilang bahay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Amy De Leon, isang producer mula sa isang malaking V network sa Maynila. Mang Lito, Althea, nais po naming gawing isang telemovie ang inyong kwento. Napaka-inspirasyon. Siyempre, magbibigay kami ng karampatang kabayaran. Tumingin si Mang Lito kay Althea. Gusto mo ba, anak? Maingat na tinitigan ni Althea si Amy De Leon. Kung makakatulong po ang pelikula para mamulat ang maraming tao, payag po ako. Pero ayaw ko pong gawing madrama ang kwento para lang sa ratings. Hindi po ito isang nakakatawang kwento. Ito po ay tungkol sa katotohanan. Ngumiti si Amy De Leon, medyo alanganin. Siyempre. Pangangalagaan namin ang mensaheng moral nito. Gayunpaman, matapos ipalabas ang pelikula ilang buwan pagkaraan, nanood si Althea ng may pusong bigo. Binago ang kanyang kwento. Inilarawan siyang emosyonal, bastos, at ang eksena ng pagsunog ay pinalabas na tila isa lamang hindi pagkakaunawaan. Tay, mahina niyang sabi sa sala. Binago po nila ang lahat. Tumingin si Mang Lito sa screen ng DE, naninigas ang panga. Kaya ganyan, anak. Ang katotohanan, kapag nasa kamay ng maling tao, ay maaaring maging isang kasangkapan. Pagkatapos ng palabas na iyon, muling nahati ang opinyon ng publiko. May mga nagsimulang magduda kay Althea. Baka naman hindi rin mali yung pulis. Sabi sa DE, nanlaban din daw si Althea. Ibig sabihin, pareho silang may kasalanan. Napagod si Althea. Ang social media na dating sumusuporta sa kanya ay naging isang lugar na puno ng masasakit na komento. Nang gabing iyon, pinatay niya ang lahat ng kanyang notification at umupo sa kanilang beranda. Mali po ba ako, tay? Tanong niya ng mahina. Tinitigan siya ni Mang Lito ng may buong pagmamahal. Hindi ka nagkamali, anak. Pero ang mundo, minsan, ayaw talaga sa mga taong nagbubunyag ng kadiliman. Dahil ang kadiliman ay komportable para sa kanila. Tumingala si Althea sa mga bituin. Kung ganoon po, hahayaan ko na lang na maging isang maliit na kandila ako sa gitna nito. Ilang linggo ang lumipas, sumailalim si Isaberto sa isang ethics trial. Ang balita ay ipinalabas sa lahat ng media outlet. Siya ay napatunayang nagkasala at opisyal na sinibak sa serbisyo. Gayunpaman, ang kanyang kasong kriminal ay nagpapatuloy pa rin sa Regional Trial Court. Nang basahin ng hukom ang desisyon, yumuko si Berto. Walang galit sa kanyang mukha sa pagkakataong ito, tanging pagod. Sa labas ng korte, hinabol ng mga mamamahayag si Althea para sa isang panayam. Althea, ano ang iyong reaksyon ngayong nahatulan na ang salarin? Sumagot si Althea ng mahina, hindi po ako masaya na makita ang isang taong napaparusahan, pero nagagalak po ako dahil sa wakas ay pumanig ang batas sa tama. Isa pang mamamahayag ang nagtanong, kung bibigyan ka ng pagkakataon, handa mo ba siyang patawarin? Nanahimik si Althea sandali, pagkatapos ay nagsabi, pinatawad ko na po siya mula pa noong unang araw na sinunog ang aking motorsiklo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang sagot na iyon ay naging isang viral quote sa social media. Maraming tao ang isinulat ito sa kanilang status, at mayroon pang nag-imprenta nito sa mga banner sa mga unibersidad. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Gayunpaman, ang buhay ni Althea ay hindi bumalik sa normal ng ganoon kadali. Matapos ang kanyang kaso, nagsimula siyang makaramdam ng pag-iisa. Ilang mga kaibigan ang lumayo dahil sa takot na madamay sa gulo. Isang araw sa kantina ng paaralan, dalawa sa kanyang mga dating kaibigan ang umupo sa ibang mesa. Uy, wag tayong tumabi kay Althea, baka makunan pa tayo ng mga reporter. Hayaan mo na siya, sikat na yan. Pero hindi laging masarap ang maging sikat, di ba? Narinig ni Althea ang lahat, ngunit pinili niyang manahimik. Natutunan niya na ang pagiging matapang laban sa kawalang katarungan ay madalas na nangangahulugang kailangan mo ring maging matapang na mag-isa. Mabuti na lang at nariyan pa rin ang kanyang matalik na kaibigan, si Bea, na laging nasa kanyang tabi. Althea, alam mo ba?
dati gusto kong maging katulad mo. Pero matapos kong makita ang pinagdaanan mo, napagtanto ko na hindi pala madali ang maging isang tapat na tao. Ngumiti si Althea. Kung lahat ng tao ay mamumulat dyan, baka maging mas mabuti ng kaunti ang mundo. Lumipas ang ilang buwan, nagtapos si Althea sa high school na may matataas na marka. Maraming unibersidad ang nag-alok sa kanya ng scholarship, kabilang na ang mga mula sa Maynila at Cebu. Gayunpaman, pinili niyang mag-aral ng abogasya sa University of the Philippines sa Los Baños. Nang tanungin ng isang mamamahayag kung bakit iyon ang kanyang pinili, simpleng sagot niya, gusto ko pong mag-aral ng batas hindi para maging isang opisyal, kundi para malaman ko kung paano protektahan ang mga maliliit na taong tulad ko noon. Ang mga salitang iyon ay nagpabalik ng respeto ng maraming tao sa kanya. Maging ang ilang mga batang abogado ay nakipag-ugnayan sa kanya upang maging isang voluntaryo sa kanilang programa ng libreng tulong legal. Sa isang pagkakataon, muling nakilala ni Althea si Police Major Aguilar na ngayon ay mas mataas na ang ranggo. Nagkita sila sa isang seminar para sa mga kabataang mag-aaral ng batas sa Maynila. Kinamayan siya ni Aguilar ng may pagmamalaki. Alam mo ba, dahil sa kaso mo, marami ng paulit-ulit na pagsasanay sa etika para sa mga bagong miyembro ng Ang pangalan mo ay binabanggit sa mga module ng pagsasanay. Nagulat si Althea. Seryoso po, sir. Ngumiti si Aguilar. Minsan, ang pagbabago ay nagsisimula talaga sa isang sugat, ngunit ang sugat na iyon ay nag-iiwan ng isang aral. Yumuko si Althea at ngumiti ng bahagya. Ibig sabihin po, hindi na sayang ang lahat ng nangyari, di ba, sir? Hindi, anak, sagot ni Aguilar. May binago ka, kahit na hindi mo pa ito napapansin. Ngunit ang kwento ay hindi pa talaga natatapos doon. Isang gabi, nakatanggap si Althea ng isang sulat mula sa isang taong walang pangalan. Sa loob ng sobre ay isang pirasong papel lamang na may nakasulat. Salamat! Dahil sa iyo, naglakas loob akong tumanggi sa kotong sa kalsada kahapon. Nagalit ang pulis, pero hindi na ako natakot. Ang bigat sa dibdib ni Althea ay biglang gumaan. Tumingala siya sa madilim na kalangitan, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ang kanyang munting kandila ay nagsisimula ng magbigay liwanag sa iba. Ang sumusunod na bahagi ay isang adaptasyon mula sa ibang segment ng orihinal na script na naglalarawan ng isang ibang kaso, ngunit may parehong tema ng katarungan at pananagutan, na inangkop upang maging isang kaugnay na salaysay sa universo ng Santa Monica. Sa himpilan ng pulisya ng Santa Monica, mabigat ang hangin ng umaga. Hindi tulad ng karaniwan, may kakaibang tensyon sa paligid. Dumating si Effie, isa Dimas na may pagod na mukha. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang imahe ni Rina, isang tinderang inakusahan nila ng pagnanakaw, ay lumilitaw na may mga matang nag-aapoy at isang boses na umaalingaw-ngao sa kanyang isipan. Bukas ng umaga, darating ang katotohanan. Huwag sanang huli na para humingi ng tawad. Sinubukan niyang iwaksi ang isiping iyon, ngunit nabigo siya. Sa guard post, si Idalawa Rudy ay maputla rin. Pare, kagabi, namatay na naman ang ilaw sa istasyon. Parang may narinig akong umiiyak mula sa selda, sabi niya ng mahina. Guni-guni mo lang yan, Rudy. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, mabilis na sagot ni Dimas, ngunit ang tono ng kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Naglakad sila patungo sa detention cell. Nang buksan ni Dimas ang pinto, nagulat siya. Si Rina ay tahimik na nakaupo sa sulok, ngunit sa harapan niya, ang mga rehas na bakal ay tila bahagyang nakabaluktot, na parang may malakas na puwersang dumiin dito. Anong ginawa mo kagabi? Malakas na tanong ni Dimas, ngunit mas nangingibabaw ang kaba kaysa galit sa kanyang boses. Nagdasal, maikling sagot ni Rina. Hiniling ko lang sa Diyos na ilabas ang katotohanan. Ang kanyang titig ay nagpatahimik kay Dimas. Isinara niya ang pinto at mabilis na umalis. Samantala, sa labas ng himpilan, kumalat na sa social media ang video tungkol sa pagkakadiskubre ng isang kwintas sa basurahan sa likod ng tindahan ni Aling Belen ang nag-akusa kay Rina. Nagsimulang dumating ang mga lokal na mamamahayag sa palengke. Kinapanayam nila ang basurero na nakakita ng kwintas. Nagulat po ako kasi kaparehong-kapareho ng kwintas na sinasabing ninakaw daw, sabi ng isang nagtitinda ng bigas.
Ibig sabihin, wala talagang kasalanan yung dalaga, sabi naman ng isa pang residente. Sa social media, nagsulputan ang mga komento. Kawawa naman yung babae, siguradong sinet up. Kung totoo ngang nagkamali ng huli ang mga pulis, dapat silang managot. Ang balita ay umabot sa pandinig ng piskal ng bayan, si Fiscal Wira. Agad siyang nagtungo sa himpilan ng pulisya sakay ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay matigas, nagpipigil ng galit. Nang huminto ang itim na sasakyan na may plakang pula sa harap ng istasyon, lahat ng mga nakaduty ay napatayo ng tuwid. Si Dimas at Rudy, na nasa desk, ay tumingin sa labas ng may kaba. Si Fiscal Wira, bulong ni Rudy. Pumasok si Wira nang walang imik. Dumiretso siya sa mesa ni Dimas at tinitigan ito ng masama. Nasaan si Rina? Lumuwa si Dimas. Sir, ginawa lang po namin ang proseso. May ebidensya, may testigo. Ang ebidensya na galing sa basurahan sa likod ng tindahan, matalas na putol ni Wira. Sir, pakinggan niyo po muna kami. Narinig ko na ang lahat. Viral na ang video at kalalabas lang ng report. Ang tindahan ni Aling Belen ay may utang pala sa ama ni Rina. 2 buwan nang hindi nagbabayad. Agad na napayuko si Rudy. Matagal na natahimik si Dimas. Fiscal, baka po hindi lang pagkakaunawaan ito. Hindi pagkakaunawaan, lumapit si Wira, malamig ang kanyang boses. Nag-akusa kayo, kinaladkad, at ininsulto ang isang babaeng walang kasalanan. Alam niyo ba ang magiging kahihinatnan nito? Hindi sumagot si Dimas. Tumalikod si Wira at nagtungo sa selda. Nang mabuksan ang pinto, tumayo si Rina. Sir, mahina niyang sabi, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mga mata. Tinitigan siya ni Wira na maihalong awa at paghanga. Ayos ka lang ba? Ayos lang po, sir. Nalungkot lang po ako. Ayaw nilang makinig. Lalabas ka na ngayon. Malinaw na ang lahat. Pinirmahan ni Wira ang release order doon mismo na nag-iwan sa 2 pulis na walang masabi. Ngunit bago tuluyang umalis si Rina, sinubukan ni Dimas na magsalita. Rina, ginawa lang namin ang aming trabaho. Tinitigan siya ni Rina sandali pagkatapos ay sumagot ng mahina ngunit malalim. Kung ang trabaho ay walang konsensya, hindi po iyon trabaho. Iyon po ay kapangyarihang bulag. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Dimas. Hindi niya magawang tumingin pabalik. Mula noon, bumalik sa normal ang buhay ni Rina at ng kanyang ina, ngunit hindi para kina Dimas at Rudy. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang guluhin sila ng mga kakaibang pangyayari. Unang gabi, nakarinig si Dimas ng mga yabag sa harap ng kanyang bahay. Nang lumabas siya, wala namang tao. Ngunit sa basang lupa sa tapat ng gate, may mga bakas ng maliliit na paa ng babae. Binaliwala niya ito. Ngunit kinabukasan, namatay ang ilaw sa kanyang bahay, at sa salamin sa sala, nakita niya ang anino ni Rina na nakatayo, nakatitig sa kanya ng walang ekspresyon. Napasigaw siya, ngunit naglaho ang anino. Si Rudy naman ay nakaranas ng katulad. Sa kanyang panaginip, nasa interogasyon daw siya ulit. Nakita niya si Rina na nakaupo sa harapan niya, matalim ang tingin. Alam mo ba ang pakiramdam ng takot, sir? Ganoon din ang naramdaman ko noong kinalagkad ninyo ako ng walang pruweba. Nagising si Rudy na basang-basa ng pawis. Ngunit sa kanyang mesa, may isang sariwang dahon ng pechay na basa pa. Ang gulay na nalaglag mula sa bayong ni Rina. Ilang araw ang lumipas, lumabas ang opisyal na investigasyon. Base sa tihiti ng kalapit na tindahan, ang tunay na magnanakaw ay hindi si Rina, kundi ang mismong empleyado ni Aling Belen na nakipagsabuatan sa iba pa. Nais nilang pagtakpan ang kanilang ginawa sa pamamagitan ng pag-akusa sa iba. Ang kaso ay yumanig sa buong bayan. Nagsimulang makilala si Rina. Maraming residente ang pumunta sa kanyang bahay para humingi ng tawad dahil sa pag-akusa sa kanya noon. Ngunit pumingiti lamang ang dalaga at sinasabing, pinatawad ko na po kayo. Ang mahalaga, lumabas na ang katotohanan. Ngunit habang payapa na ang lahat, ang 2 pulis ay lalong hindi matahimik. Isang gabi, pinuntahan ni Rudy si Dimas sa bahay nito. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang mga mata sa kakulangan ng tulog. Pare, hindi ko na kaya. Gabi-gabi akong binabangungot.
Minsan, may naririnig akong boses ng babaeng umiiyak sa likod ko. Sigurado akong siya iyon. Huminga ng malalim si Dimas. Ako rin. Pero ayokong maniwala sa kababalaghan. Kinokonsensya lang tayo. Biglang may malakas na kumatok sa pinto. Nagkatinginan sila. Sino yan? Gabi na, bulong ni Rudy. Binuksan ni Dimas ang pinto. Walang tao. Ngunit sa may pintuan, may isang bagay, isang lumang bayong na may lamang mga gulay, at isang maliit na kwintas na ginto sa loob nito. Agad na namutla si Dimas. Unti-unting umatras si Rudy. Imposible to, di ba? Matagal na tinitigan ni Dimas ang bayong, pagkatapos ay sinipa ito palayo. Tama na. Huwag na nating pag-usapan. Nagkataon lang to. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, pareho silang nagkasakit. Mataas ang lagnat, masakit ang ulo, at patuloy ang masasamang panaginip. Sinubukan nilang magpatingin sa doktor, ngunit normal ang kanilang resulta. Walang mali sa kanila sa medikal na aspeto. Dahil sa payo ng kanyang pamilya, nagtungo si Rudy sa isang matandang ustads sa kanilang baryo, si Ustads Karim, na kilala sa kanyang karunungan. Ustads, kami po ng kasama ko ay nagkamali sa isang taong walang kasalanan. Ngayon po, parang may gumugulo sa amin, nanginginig na sabi ni Rudy. Matagal siyang tinitigan ni Ustads Karim. Ang gumugulo sa inyo ay hindi masamang espiritu, anak. Galing iyan sa sarili ninyong mga puso. Mabigat ang kasalanan kung hindi pa nahihinga ng kapatawaran. Pero nagsisisi na po kami, Ustads. Hindi sapat ang pagsisisi kung hindi pa kayo hihingi ng tawad sa taong sinaktan ninyo. Natahimik si Rudy. Nang gabing iyon, nagkasundo sila ni Dimas na puntahan si Rina para personal na humingi ng tawad. Kinaumagahan, tinutulungan ni Rina ang kanyang ina sa kanilang pwesto sa palengke nang dumating ang 2 pulis. Ang mga tao sa paligid ay nagmamasid mula sa malayo. Dumating sina Dimas at Rudy na hindi nakauniporme. Ibang-iba ang kanilang itsura ngayon, pagod, nagsisisi at takot. Tiningnan sila ni Rina ng mahinahon. Ano po ang kailangan ninyo, sir? Tanong niya ng malumanay. Yumuko si Dimas. Nandito kami para humingi ng tawad. Napakalaki ng pagkakamali namin. Nag-akusa kami ng walang sapat na ebidensya. Nakuha na namin ang karma. Napaluhan na rin si Rudy. Patawarin mo kami, Rina. Hindi na matahimik ang buhay namin mula nang mangyari iyon. Matagal na natahimik si Rina, pagkatapos ay mahinang nagsalita, pinatawad ko na po kayo mula pa noong gabing iyon. Pero tandaan niyo po sana, ang katarungan ay hindi para manakot ng tao. Kung sakaling maging alagad pa kayo ng batas balang araw, sana po ay gamitin ninyo ang puso, hindi ang ego. Tuluyan ng humagulgol sina Dimas at Rudy. Yumuko sila at hinalikan ang kamay ng ina ni Rina habang humihingi ng dasal. Mula sa araw na iyon, tumigil ang mga kakaibang pangyayari. Nagsimula silang bumalik sa kanilang mga tungkulin, ngunit may bagong pananaw at kababaang loob. Ang kanilang mga kwento, kasama ng kay Althea, ay naging isang alamat sa Santa Monica, isang paalala na ang katotohanan ay laging hahanap ng paraan upang lumabas at ang katarungan, kahit na maliit, ay may kakayahang baguhin hindi lamang